Sa video na to, Vietnamese street food is one of the best in the world. we will crush 15 Hanoi street food here in Vietnam for 24 hours. Look at that. Cheers. We will excavate Hanoi street food that you've never seen before. From walang katapusang buncha, Oh, look at that. different fried dim sums, Yeah. rice paper rolls, Taga, hindi pinisyon ng street food. Kasi kita mo, giant snail noodles, look at that. Kinuha ko yung snail tsaka noodles. beef pho, Ano na, malamig. 14 degrees ngayon. at marami pang iba. Fried duck dito sa Vietnam. Cheers. Get ready for an ultimate Hanoi street food from breakfast to midnight snack. Ready ka na ba? Tara! It's my last day dito sa Hanoi at gusto kong tapusin to ng isang pangmalakasang food trip. Yung tipong bago ako matulog ay nakain ko na lahat ng gusto ko bago umuwi. It's 9 a.m. in the morning and wala ko ibang maisip na gustong almusal kundi ang buncha. It's a chilly 16-degree morning dito sa Hanoi, Vietnam. At maganda simula nitong food tour na to. Kundi ano pa ba? Siyempre, naghahanap pa lang ng rason para kumain. Itong napakasarap na classic buncha. It is a refreshing and light dish consisting of grilled pork patties and thinly sliced pork belly, served with round rice vermicelli noodles, pickles, and fresh herbs, and a fish sauce-based sweet dipping broth. At ang buncha sowan ay marahil isa sa pinakasikat na nagbebenta dito sa Hanoi. Buncha. Anyway, eto na yun. So, syempre, ang gusto ko munang gawin is tikman yung sabaw. Ooh. Ooh. Nice. Alam mo, pangatlong buncha ko na to dito sa Hanoi. Magkakaiba sila ng pinakasabaw o yung patis. Ito parang 50% tamis, 30% asim, 20% pait. Nice. Tapos, hindi parang nanote yung pinaka-smoky aroma niya. Then gawin natin, timplahan na natin ng extra raw garlic. Tapos sili. Haluin natin. Look at that. Grabe, ang dami niyang... Grabe, parang ang daming laman nito. Look at this, ang laki ng pork patty niya. Tapos meron tayo dito mga grilled pork. Nice, this looks insane. Gusto ko muna tikman itong patty na to. Alam mo, iba-iba talaga silang sarap. Ito ang kapal. It's like a fatty, succulent pork patty. Very smoky, sweet. At ang sarap. Tapos, asukap yun yung pinakapatis natin. So okay, let's do this, pare. Look at this. Our rice noodles, vermicelli noodles will go here. I-soak natin yung pinakapatis. Cheers. Hindi ko pwede magkamali. Yung grilled pork nila, yung lasa nito, alam mo yung mga pag may outing tayo sa Pilipinas, yung mga masasarap na inihaw na yempo ng tito mo, ganun yung lasa. And followed by that soft noodles. Tapos yung papaya rin, magpapatulong, may extra tamis. Actually, siguro yung iba sasabihin, pho, yung epitome ng Vietnamese street food. Ako, nagbago pa na ako. Buncha na talaga. Ang sarap talaga. Gawin ko, kuha tayo ng noodles, lagay tayo ng extra greens, tayo ng isang masarap na kagat. Oh, look at that. Perfect, pare. May pork belly. May gulay tayo dito sa noodles. Cheers. Diba lang talaga? Yung blend ng spices, yung blend ng flavor.
It's like a sweet, savory, garlicky, ma-fish sauce na meal. Sino mo nakambento nito, ibang klase ka. The best ka. Buncha can be eaten like for breakfast, katulad ngayon. Lunch, dinner, kahit merienda. Paborito ng mga taga-Hanoi. Nasisimula pa yung araw natin. Marami pa tayong kakainin ngayong araw dito sa Hanoi. Bakit to titigil mag-almusal kung pwede mag-almusal ulit? At nandito tayo sa Kwan Gok Da. This is a local fast food joint na nagbebenta ng iba't ibang fried goodies like salted donuts and pillow cakes. Talaga namang mabubuhayan ka with all of this fried Hanoi food. Okay, next, nandito tayo sa tinatawag ng Kwan Gok Da. Itong parang fast food kung saan meron silang iba't ibang variety ng iba't ibang Vietnamese fried goodies. So parang mga fried dumplings, fried wonton, mga iba't ibang fried donuts. At grabe yung pila dito, as in, jumpak na jumpak sila. Actually, lagi ko ito nakikita mula umagang hapon, maraming tao. So ito yung iba't ibang goodies natin. So gusto ko siyang simulan sa ating, ito yung tinatawag na salted donut. Look at that. Para siyang meaty donut. Di ko alam kung pork o beef yung laman. Dip natin sa ating patis. Cheers. Di ko rin expect yun. Yung labas niya sobrang chewy. Para kung kumakain ng mochi. And yung loob para siyang may bihon. Tapos may mga maliliit na pork. Siyempre, nagpapatulong lang talaga yung flavor ng patis. Next, ito parang okay natin. So gagawin mo, bukod dyan, lagay ko muna dito. Pwede kang kumuha ng gulay. Ayan, tapos lagay mo dyan. Yeah. Alam mo, ang galing ha? Kasi kahit puro deep fry ito, hindi siya sobrang mamantika. Wala nakakitang oil na parang lumalabas. Alam mo, lasa lang ito, parang okay lang din talaga mas makapal yung butter. Ito, try ko itong parang fried wonton nila. Same flavor rin dun sa salty donut natin. Pero ito naman, yung outer layer niya, parang empanada. Okay, meron pa tayong isa dito. Dip ko dito, kuha ng gulay. Nice. Cheers. Okay, yung mga mushrooms sa loob, tsaka karne. No? Nagigits ka yung vibes dito eh. Bangko ka lang, kasama kaibigan mo, pamilya mo, kain kayo ng ganito, masarap ito, may kapartner na beer, o pwede rin naman kape. Actually mo, parang may spicy sauce pala dito, try din natin. Okay, bukod sa fried, umorder din ako nitong rice wrapper roll nila. Dip natin dito. Cheers! Parang feel ko sobrang healthy nun. Kita sa peanutty taste na parang may atsara sa loob, parang may papaya din. And then labas, chewy na rice wrapper. Alam mo, iba lang talaga dito. Alam mo, in general, buong Vietnam, iba lang talaga eh. Kahit ano, dapat talaga merong gulay. Okay, so papasok ako ngayon sa isang parang maliit na alley. Dito yung coffee shop na pupuntahan ko. Medyo parang bahay lang yun talaga. Open? Yung itsura. Parang sa abandonadong bahay. Oh, thank you. And so, dumating na ating Vietnamese coffee. At nandito ako sa parang isang old school bar or old school coffee shop. Ay makikita mo yung simbahan na yun. Yan. Catholic church yan. So, medyo malaki rin yung percentage ng Catholic dito sa Hanoi. Nandito ako sa old quarter ngayon. Dito rin ako nag-i-stay. Kwentuhan lang tayo. Alam mo, dito sa Hanoi, personal observation ko,
Ganda eh. Ganda lang din talaga. Napaka-mix ng old school na parang probinsya. Alam mo yung kitang-kita mo pa rin. As in, parang kitang-kita mo pa rin yung 1,000-year-old history dito sa Hanoi. Like, from the architecture, from the people, yung buong vibes. Pero at the same time, medyo mix na rin ng modern tsaka ng urban dahil marami na rin mga restaurants na modern. Tapos ito talaga area na to, ito yung puntahan ng turista. At yeah, ewan ko kung okay na tong kape ko. Cheers! Oh, ang sarap niya ha. Hindi ko in-expect. Hindi siya moron matapang. It's like a super creamy base na coffee. Hindi gano'ng matapang. Sakto lang yung tamis na hindi overly sweet. Oh, nice. Anyway, kailangan ko talaga magkape. Dahil marami pa tayong kakainin ngayong araw. Diyan lang kayo. Okay pare, lunchtime na. At papunta ako sa susunod na food trip natin. At ang wild ngayon, di ako makadaan. Dahil halos puro motor yung nakikita kong dumadaan. Equal rights ng motor, yun o, kita mo. Ang equal rights ng motor tsaka ng tao dito ay pantay. Yun, sa wakas. Anyway, punta tayo sa susunod na food trip natin. Nagsaserve sila ng tinatawag nilang parang Vietnamese snail soup. For our lunch, this chilly weather of winter always makes me crave a steamy and spicy hot bowl of bun ok, or basically, snail rice noodles. At sa noodle shop ng napakabait na si Miss Wei, talaga namang hindi mapagkakaila na ang dami niyang parokyano. Traditional pa din daw ang paggawa ng kanilang bun ok. You can choose from small or gigantic snails depende sa trip mo. Mixed with herbs, sausages, and rice noodles ay bubuhusan yan ng steaming hot bone stock soup. Okay, nandito na tayo sa ating next food trip kung saan tayo magla-lunch. Ito yung sikat na tinatawag na Bun Ok Kue. Yun ay Vietnamese noodle dish. Pero ang pinakakarne niya ay gawa sa snail. As in, mga gigantic snail. So ito, legendary na daw to. Actually, dati nagsimula lang yung pinaka-vendor na sobrang bait. So yung pinaka-may-ari nito, nagsimula lang, naglalako lang siya. As in, nakapatong lang dito. Tapos naglalako lang siya ng snail soup. Pero ngayon, meron na siyang restaurant at lunchtime ngayon. Kaya sobrang daming tao, ang haba ng pila. Huwag tayong kutumpik-tumpik pa, baka ububusan tayo. Anyway, chora! Cái lắng đấy bà rời tay giờ ấy. Đi đã tôi muốn qua. Đồ đi liên tục, đồ liên tục. Qua trả chứ mà. Lo nhỉ? Ôi, để một bát đi nhá. Tại vì là cùng này lấy một bát. Đó. Em bát không hành. Có hay là để đồ không hành nha? Cháo không có à? Đây đừng quay. Múc từ chè nó đi đến bơ cho ba cô bà. Cho đây, một to đi. Đường đây, cái đường đây vẫn chờ ăn. Không thêm nếm thì sẽ trả thì bán một số tủ luôn. Một đầy đủ hay tôi trả đi. Bây giờ đông mà không bán thêm nếm mà đâu nhất. Okay pare, sobrang busy ngayon as in nagkakagul sila lunchtime. Sa Vietnamese noodle dish na mayroong malalaking snail. As in, eto pakita ko sa inyo. Look at that. We have this huge chunk of snail. Tapos parang may meatballs din siya. May nakita kong kamatis. Tapos syempre rice noodles. Tingnan mo natin yung sabaw. Wow, ang asim. Piling ko kumakain ako ng paksiw tsaka sinigang. Oh, may konting hint ng chili. So, tikman tong snail. Look at that. Look at that. Kinuha ko yung snail tsaka noodles. Tikman natin. Wow. Sobrang muscular. Yung snail yun. Ibang klase. How to explain? It's like a chewy, muscular, na makartilage. Ganun yung texture ng snail. Ang laki. And then noodles natin, basically, vermicelli lang din. Tapos suka na may bawang at sili. Next, gusto kong tikman tong meatballs natin. Ang sarap.
Like a porky, meaty, mas sibuyas na meatball. Gusto ko lang din yung vibes dito. Sobrang lokal talaga. Wala akong makitang foreigner. Papansin ko nga, dalawang klaseng snail sila dito. Isang malalaki, tapos meron din yung maliliit. This is amazing. Alam mo, magigets ko, ito yung tipong 70 degrees lamig dito sa Hanoi. Tapos kakain ka ng gatong mainit, maasim, fresh, maraming snail na noodles. This is very comforting. Gusto ko pa tikman isa yung snail. Okay, next pare, meron ako dito natagpo ang Mami, Vietnamese Mami, na parang may ginigriddle siya o meron siyang linuluto na rice cake. Tapos, actually, hindi ko rin alam talaga kung ano siya eh. Wow, steaming hot. Actually, hindi lang siya basta-basta rice cake kasi meron siyang parang pinakakarne sa loob. Meron siyang pinakalaman sa loob at mukha siyang mainit. Tapos may papaya tayo sa gilid. Tikman muna natin. Cheers! Wow, this is so complex. Hindi ko alam kung kamote yung loob niya, pero yung labas, medyo crunchy siya. Alam mo yung parang natutong na kanin, ganun. Kaya feel ko parang kamote yung loob niya. And then yung sauce, parang Knorr seasoning, tapos parang may chili sauce. I'll be honest with you, I mean, I'm not super fan of this. Lasang-lasa ko lang talaga yung parang Knorr seasoning niya. Pare, next, meron tayo dito tinatawag na banh con. Ito yung isang favorite snack dito sa Hanoi. Ito yung steamed rice rolls kung saan merong karne at iba't ibang spices. So makikita mo dito, kala mo gumagawa lang ng art si Mami. So parang naka-liquid form yung pinaka-rice rolls na and then i-steam dito hanggang maging parang masolidify siya ng konti. Tapos gugupitin, lalagyan ng fried shallots, then boom, tapos na. Anyway pare, umorder na ako, tikman na natin. Another favorite Hanoi snack called banh con. This is a wide sheet of fermented rice batter filled with a mixture of cooked seasoned ground pork, minced wood ear mushroom, and minced shallots. Okay, narito na yung ating banh con. Ito yung paboritong snack, lalo na dito sa Hanoi. So, meron tayo dito makikita mo. Makikita mo dito sa rice roll. So, may fried shallot sa taas. Yun na mismo. And then, pinakaloob nito, alam ko may mushroom siya, tsaka ground pork. Sandip natin dito sa patis sa may kalamansi at sili. Okay, cheers. Sarap. Sarap. Yung rice wrapper natin, texture niya, medyo slippery siya. Kasi madulas. And then, pero sobrang lambot din, easy to bite. Yung fried shallots, papadagdag extra texture, extra lasa. And then, loob niya masarap din. May parang seasoned pork na siya. Tapos yung parang mushroom. Alam mo yung ganito, parang perfect munchies eh. Maliliit lang, pero hayop sa sarap. Hindi mo pagkain. Kaya hindi mo alam, nakakarami ka na. Hindi pinisyon ng street food. Kasi kita mo,
Kalye kung kalye talaga. Alam mo, masasabi ko talaga na Vietnamese street food is one of the best in the world. Gets nyo yun? Next, I've come across with this jam-packed resto na nagbebenta ng iba't ibang klaseng noodles. In-order ko ang kanilang beef rice paper noodles called Bandatron. Okay, next, I've come across of this like local noodle shop kasi sobrang daming tao ngayon. Hindi ko alam na order ko. Tinuro ko na lang kung ano yung order ng katabi ko. Pero itsura niya, no? Actually, mukha siyang pad thai. Look at this. This looks nice. Mukha siyang pad thai. Nakita ko dito parang fish cake ba to or sausage. May tofu. Ito, Vietnamese sausage. And then, meron siyang slices of beef. Look at that. Cheers. Đây một cái canh trộn, có cái gì nhỉ? Có gà đậu chả cá. Em bỏ bò đi nhá. Bỏ bò à? Bỏ bò. Chị ơi, 2 bát như nào nhá? Nothing like pad thai. Okay. Alam mo yung lasa ng pancit bihon? Ganon, pero ito, flat chewy noodles. Actually, red noodles sa tatawag nila dito eh. Nakita rin ako ditong pickled cucumber. Gawin ko, may nakita ako ditong chili, malaking kalamansi. Ang laki. Haluin natin. Oh yeah, look at that. Cheers. Kakaiba nga laki. Alam mo tutusin, feel ko kumakain ng Chinese noodles. This is a nice, decent, comforting noodles sa malamig na panahon dito sa Hanoi. Iba sobrang lokal ng vibes dito. Sa bangko ka lang, dami mong katabi na parang walang pake. Kumakain lang sila, nakapokus sila sa pagkain nila. Parang ako dito. Okay, tigil muna tayo ng street food. Dito muna tayo, mamasyal muna tayo. Ito yung famous Hanoi Train Street. Kung saan, literal pare, Riles. May dumadaan na trend dito, pero pinaka-catch. Yung mismong Riles, kaliwat kanan, medyo masikip. Meron siyang mga bars sa coffee shop. So, naging tourist spot dito, ang gagawin mo, upo ka lang, hanap ka ng pwesto mo, magkape ka, minom ka ng beer, tapos dadaan yung Riles. Anyway, tingnan natin, like siguro 30 minutes pa daw bago dumaan. Hintayin natin. Ayan, so narinig ko na at yung mga tao ngayon lahat nakaabang. Sobrang tourist spot nga talaga nito. Ayan na, narinig yun na. Wild pare. Okay pare, magandang gabi. Gabi na dito sa Hanoi, Vietnam. At last food trip natin, kakain tayo sa isang sikat na para siyang Vietnamese restaurant. Pero medyo local din yung mga kumakain dito. Kakain tayo ng sikat na fried duck. Na Vietnamese din yung pagkaluto. Anyway pare, tara! Okay pare, it's dinner time. At ito na yung pagkain in order natin. So meron tayong dalawang potahe dito. Meron tayo ditong Vietnamese style fried rice. Tapos meron din tayo ditong fried duck. Anyway pare, this looks nice. I mean the ambience, ibang klase lang din. Iba talaga yung street food scene paggabi dito sa Hanoi. As in, halos lahat, bilang turista, mga lokal talaga. Gusto ko munang tikman itong fried rice natin. Okay, so, nakita ko parang may mga Vietnamese sausage siya. Meron siyang parang ham. Sige, tikman natin. Look at that. Cheers. Oh, wow. Sobrang bagong luto pa. Ang sarap. I mean, it's like a Chinese style. It's like a Chinese style yang chow. I mean, yung green peas, yung mais, yung Vietnamese sausage, lasang-lasa mo rin. Tapos, meron din siyang chorizo. Parang ito yung manangkain sa Chinese restaurant sa Pinas. Okay, pero ito yung pinaka-superstar natin. Ito yung fried duck with fried garlic sa taas. Okay, excited akong tikman to. Fried duck dito sa Vietnam. Cheers! Yung mismong duck natin, may marination na siya. Ang sarap ng pagka-season niya. Parang medyo matamis. And then nagpapatulong rin ng extra flavor yung fried garlic. And then gusto kong tikman tong wings.
In my observation, hindi lang siya as tender ng gusto mo, pero bawing-bawi sa flavor. Ang ditong parang chili sauce. Sige, dip natin. Ito yung order ko. Sabay mo pa ng fried rice. Halos mag-aalas 11 na ng gabi dito sa Hanoi at mas lumalamig yung hangin. Kaya naman, naisipan kong tapusin ang food trip natin ng isang mainit na beef pa sa isang bangketa malapit sa aking hotel. Quy trình định ăn cắp nghề thế nào? Okay, ito yung last food trip natin ngayong araw. Grabe, feel ko ang taba ko na. Ang dami natin kinain. Pero, dapat tapusin natin to ng authentic Hanoi beef pho. Ang pinakamaganda dito, tatanungin nyo, Paps, paano ka ba nag-research pag pumunta ibang bansa? Alam mo, to be honest, iba rin yung research ko, pero yung iba, pag nakita ko lang na maraming kumakain ng lokal, doon ako pupunta. Okay, simulan natin dito sa sabaw nila. Classic na classic, pure pork stock. Ang sarap. And then yung onion leeks, yung coriander, nandun na. Then, timplahan natin ang lime. Okay pare, cheers. Simple lang. Yung gusto ko, kumakain ka lang sa gilid ng kanto ng Vietnam, sa bangketa literal. Tapos kasabay mo, mga 5 tao lang, mga 5 lokal. I mean, slices ng beef, malambot, with the soft, slippery noodles. Sobrang perfect pa kumain ng mainit na pho ngayon, lalo na malamig, 14 degrees ngayon. Tapos medyo may ambon pa. Anyway pare, huling kagat dito sa Hanoi. Cheers! Hanoi is such a magical place. It's very different from Saigon. The street food scene is so heartwarming na parang hindi maubusan ng pagkain na mura at kalidad. Hanoi, maraming salamat. Binusog mo ang aking tiyan at higit sa lahat, ay binusog mo ang aking kalaman. Okay pare, dito nagtatapos ang ating Hanoi street food episode. I mean, this is like an all-out mula umaga, tanghali, hapon hanggang gabi. I mean, ang dami nating kinain siguro. Hindi ko na mabilang ilan yon. Maraming salamat sa panonood. Dito natapos ang Hanoi Street Food series natin. Ako si Chewy. Dito sa Hanoi Vietnam. Sabi, stay safe. Good night and goodbye. Bang! Okay, so may mga grupo ng Pinay. Nakita nila ako. Vlog ako. Siyempre, kilala nila. Anyway. Chua!